Welcome sa ating part 2 on how to check gadgets from US brands. Ang goal natin, makahanap ng iPhone 15 Pro Max. Mag-check muna tayo kay Amazon. Ito yung mga things na madalas na chine-check ko. So better take notes kayo kung gusto nyong mag-try i-check yung mga gadgets na ine-aim nyo kay Amazon. First thing na chine-check ko kay iPhone is factory unlock dapat siya. And second, kung ano yung status niya. Madalas kong chine-check out yung excellent condition. Merong 3 conditions si Amazon and depende na lang yun sa budget nyo. Una, itong excellent. Pangalawa, yung good. At yung huli, acceptable, yung pinakamura. So, it depends sa inyo yun. Pero lagi kong nire-recos is excellent condition. Next naman is nag-change din yung price. Depende sa color. Ang na-check kong price is $849 in peso, 51,000. Nagbabago rin yung seller, kaya double check nyo rin to. So, every time na nag-check kayo ng iPhone, check nyo rin yung seller. Kagaya nito, medyo nabababaan ako, 80%. So, hindi talaga ako nag-recommend ng 95% pababa. Dahil dyan, let's try to check sa eBay. Let's see kung ano yung mga ma-offer nila. Mostly dito, marami ako nakikitang mas mura. Mas madaming types of options dito. Like merong bidding, pre-love, renewed, tsaka open box. Meron din brand new dito. I-check nyo na lang yung status. Pwede mo ring i-filter here para hindi ka mahirapan. Para ma-provide sa'yo kung ano yung gusto mo. Specific gadgets. After nyan, madali mo na makikita yung mga gusto mong gadgets. Like for example, ito. Super mura niya, like 33,000 lang siya. Kaso nga lang, may catch. Kaya pala mura pa kasi auction bidding to. So, it's a no. Tapos meron din ako nakitang sobrang mura, 400 plus. Yun pala, in pound. Tapos ito pa, medyo mura pero isa pa lang yung bumibili sa kanya. Last kong nakita is ito, refurbished siya and it cost 40,000 plus in peso. Kaya dali-dali ko na siyang i-check out kasi yun na yung pinakamurang nakita. Ang step naman nito kay eBay, saka ka lang makakapaglagay ng address kapag mag-check out ka na. So, same procedure lang tayo like Amazon. Kakopy natin yung address kay shipping cart, pati yung contact number. Gayahin nyo na lang tong ginagawa ko sa screen. After nun, mapupunta ka na sa checkout. Kung same lang tayo ng scenario na hindi naka-full name yung name ko, edit mo lang yan kasi make sure mo na dapat naka-full name ka at yung merong account number ni shipping cart. Kaya natin to ginagawa para iwas ligaw yung parcel natin pagdating kay shipping cart. Kung okay na lahat, click save. Ganyan dapat yung itsura niya. Tapos yung edited yung i-use address mo. Review mo lang yung orderin mo. Kapag okay ka na, pwede kang mag-add ng comments kay seller. Pero optional na lang to. Depende na lang sa inyo. Ako kasi nag-iwan ng message kay seller kagaya ng mga iCloud or password para madali ko siyang mabuksan pagdating dito. Pwede nyo naman akong gayahin para iwas aberya pagdating dito sa Philippines. After nun, ready to check out na ako. Mag-add lang ako ng payment method ko. Madalas ang gamit ko is credit card. Pwede kayong gumamit ng debit card or PayPal. Add nyo lang yung details ng card nyo and save. After nun, pwede mo na siyang i-check out. Click mo lang yung nasa baba, confirm and pay. Wait ka lang sa process. And voila! Gumastos na naman tayo this year. Kung wala pa kayong account sa mga nagamit ko, mga app, nandyan sa description yung links kung paano mag-create ng accounts. So, ngayon, ang status na ng order natin is na kay shipping cart na. Buti na lang meron tayong 30 days free storage. Hope this helps you sa part 3. Discuss natin paano mag-checkout via shipping cart. Don't forget your 15% discount nasa description. Bye!